Itasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan at ng umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangan palalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Pagbasa mula sa unang sulat, Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagan ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang may tinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalansala ng Diyos
pinapaging banal at niligtas. Kaya nga, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ng bansang Panginoon Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Hindi babayang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kaniyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kaniya-kaniyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagpagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin.
Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kaniyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi niyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso. Masama at tamad na alipin, tugon ng kaniyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kaniya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kaniyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay talinhaga ng paghahanda. Katulad din po ng tema ng ebanghelyo kahapon tungkol sa 10 virgins ay paghahanda. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang Diyos upang maningil, upang hanapan tayo ng bagay na ibinigay niya. Ang talinhaga po ngayon ay talinhaga kung papaanong ginamit ng 3 tao ang bigay ng Diyos sa kanila. Sa pagsasalarawan, pera, talents sa English. Pera yung ibinigay sa kanila at ang isa ay matalino at ang sumunod ay matalino rin. At yung isa ay pinagalitan ng Diyos, ng kaniyang Panginoon dahil siya ay tamad at walang kwentang alipin. Wala siyang ginawa doon sa ibinigay na 1,000 sa kaniya. Ang talinhaga po ay pagsasalarawan ng ordinaryong pangyayari sa ating buhay. Walang masyadong special sa talinhaga. Pero kung ating titingnang mabuti, para bang ito ay istorya ng success and failure. Naging successful ang dalawa, yung isa naman ay failure. Pero kung tutuusin, hindi naman. Dahil sa standard nung panahong iyon, dahil yung perang ibinigay sa'yo ay hindi naman talaga sa'yo. Kaya titingnan natin na parang yung 3 tao naging matalino rin eh. Para hindi niya maubos yung pera, ibinaon niya. Para pagbalik nung kukuha, meron siyang ibabalik. Yun nga lang, hindi siya risk-taker. Kumbaga parang hanggang dun lang yung kaniyang kaalaman. Sa atin pong pamumuhay,
wala pong tinatawag na salat. Wala pong tinatawag na kulang. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagbibiyaya ayon sa kayang hawakan ng tao. Ayon sa kaniyang kakayahang mapagyaman ang talentong ibinigay ng Diyos. Lahat ng tao ay mayroong talentong ibinigay ang Diyos. Iyon ay ayon na lamang kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Kaya nga po dapat hindi maglalaro ang salitang inggit o selos sa bawat isa. Bakit yung isa may malaking bahay, ako ay barong-barong? Bakit yung isa ay may sasakyan, ako ay wala? O bakit yung isa ay mas matalino at ako ay hindi masyadong matalino? O yung isa ay maraming pera, ako ay hindi? Bakit parang ang kapitbahay ko ay palagi na lamang successful at ako'y naghihirap pa rin? Kailangan mong tingnan kung papaano mo ginagamit ang talentong bigay sa iyo ng Diyos. Dahil may mga taong bulagsak. May mga taong may konting kakayahan, nababaliw na sa kayamanang hawak nila. Kaya hindi nagtatagal ang mga pagbibiyayang iyan dahil hindi natin kayang hawakan at panindigan kung paano ito gagamitin. Halimbawa, binigyan ka ng kapangyarihang mamuno. Dahil mayroon kang kapangyarihan, ginagamit mo ngayon yung kapangyarihang iyon upang apihin ang ibang tao. Ginagamit mo ang kapangyarihang iyon upang pagyamanin mo ang sarili mo at hindi mo bigyan ang iba. Nangangahulugan po na kahit anong talentong meron tayo, ito po ay dapat na nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikaw man ay kumakain ng masarap na pagkain o kumakain ng ordinaryong pagkain, kaparehong grasyang galing sa Diyos, ibabalik din natin sa Diyos dahil ito ang batayan ng kaniyang pagbibiyaya. Huwag po kayong maiinggit kung ngayon ay kumakain kayo ng tuyo at ang kasabayan ninyo ay kumakain ng lechon. Huwag po kayong maiinggit. Bakit po? Dahil kung kakain ka ngayon ng lechon, baka ito ang iyong ikamatay. Kaya tuyo ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Tingnan mo yung pagbibiyayang iyon. Bakit ka mahirap ngayon? Dahil ang buhay mo, ang pagiging kayamanang hinahanap mo ay nasa kabilang buhay. Mayroong reversal of fortune. Naghihirap ka ngayon, huwag kang mag-alala kung ang kahirapan mo at kapayakan ng buhay mo ay nakatuon sa Diyos, ang kayamanan mong tatanggapin ay nasa kabilang buhay. Sapagkat ang pagbibiyaya ng Diyos ay hindi nakikita kung gaano ka kaalwan o gaano ka kahirap. Ito ay pagbibigay halimbawa kung anong klaseng tao ako na pinagkatiwalaan ng Diyos sa aking buhay. Ang tao daw po kasi
ay tumatakbo sa tatlong bahagi. Bata, middle age, and senior. Tama po? Kapag bata, maraming energy, maraming oras. Di po ba? Pero walang pera. Yung middle age, maraming pera, maraming energy, maraming time. Yung senior, maraming perang naipon. Meron pa ngang di ba, yung tinatanggap. Ano ba tawag doon? Pension. May pera. Yun nga lang, kulang sa maintenance. No? May pera, may oras, pero wala ng lakas. Kaya kung titingnan mo ang takbo ng iyong buhay, titingnan natin yung takbo ng ating buhay, lahat ng estadong meron tayo ay dapat nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sa atin. Dahil hindi naman tayo ang pinakamatalino, hindi tayo ang pinakamagaling. There will always be better and best person than us. Hindi natin pwedeng sabihin, dapat ako, hindi. Sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa bawat kakayahan ng isa kung papaano niya isabuhay ang talentong binigay ng Diyos sa kanya. Kaya po ating paghandaan ang pagbalik ng Panginoon dahil tayo'y kaniyang mga alipin at napakasarap pakinggan na sa kaniyang pagbabalik, sasabihin niyang magaling at tapat at mabuting alipin. Makisali ka, makisaya ka sa aking kaharian. O pipiliin natin yung isa. Ano yun? Tamad at walang kwentang alipin. Masama at tamad na alipin. Pipili tayo kung ano yung gusto nating marinig sa pagbabalik ng Diyos. Handa na ba ako sa kaniyang pagbabalik? Naisulit ko na ba yung talentong ibinigay niya sa akin? Ang paghahanda ko ba ay para sa Diyos o para sa sarili ko? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Ebanghelyo sa umagang ito na muli nating tingnan ang ating sarili, ang ating relasyon sa Diyos, kung itinatama ko na ba ang buhay ko ayon sa kaniyang inaasahan. Ginawa ka niyang matalino, gamitin mo sa kaniyang kaluwalhatian. Binigyan ka ng mas maraming kayamanan, gamitin mo sa kaniyang kaluwalhatian. Binigyan ka ng lakas, gamitin mo sa kaniyang kaluwalhatian. Sapagkat sa kaniyang pagbabalik, maniningil ang Diyos sa kaniyang ibinigay. At sana po, handa tayo hanggang may panahon pa bago siya bumalik at upang tayo'y makasama sa kaniyang kaharian sa langit. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagharap sa luklukan ng paghatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo,
O Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi, naway mapakinabangan ng simbahan, manalangin tayo. Panatiliin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagkatanggol at pagtataguyod gahat nilikha, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang lahat ng tao naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse, at yung nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha na lulumbay, may sakit at mga bilanggo, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway pagkaloob ang walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, muli hahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pangmalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan,
pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.